How much is your development fee? Um, around 10,000 ata. Parang around 6-7. Around 6,700. 6,700 mga ganun. Kakakita ko lang dito, nasa 8K. 8,000 po. Nasa 40 up to 90,000 piso ang tuition fee ng mga estudyante kada semestre sa Centro Escolar University, Manila. Pero sa kabuuan ng kanilang tuition, halos kalahati nito ay miscellaneous fees na pinaglalaanan ng budget para sa mga bayarin sa loob ng universidad, gaya na lamang ng kuryente, laboratorio, e-learning, health services, at iba pa. Sakop na rin dito ang development fee. At ito ang may pinakamalaking porsyento sa kabuuan ng miscellaneous fees. Isang malaking katanungan kung para saan ba ito ginagamit. Dahil kahit mag-aaral ng CEU, hindi alam kung saan ito napupunta. Alam mo ba kung para saan yung development fee? Not sure, pero I'm assuming na for the development ng mga facilities, mga ganun. So far, meron pa lang is assumptions. Yes. Okay. Honestly, I don't know. Parang, pwede mo mag-Filipino. Kasi parang, titignan ko yung breakdown ng tuition ko. Parang sa kaya itong development fee, ang laki-laki. Parang, yun nga Nakalagay lang development. Yeah, development fee. Wala man lang what is the development fee for? You know? Okay. Hindi po. Actually, narinig. Ngayon ko lang yung narinig. Ngayon mo lang narinig. Even though 30th na. So, actually, ang development fee, according sa mga tao, is pang-sustain at maintain daw ng facility, pang-ganda daw. Development. Siguro sa development ng mga buildings, ng mga equipment sa school, ganun. Actually, no. Hindi ko din alam kung saan napupunta to or kung ano ba ginagawa nila dito. Sa laki ng bayarin ng mga estudyante sa development fee, minsan ay pumapalo pa ito sa 20% ng kabuuan ng kanilang tuition fee bawat semestre. Batay sa aming nakalap na impormasyon, napag-alaman ng aming grupo na ang Conservatory of Music at Communication and Media Program ang parehas na may pinakamataas na singil sa development fee na mula sa 9,000 hanggang 10,000 pesos. Habang nasa 5,000 to 7,000 naman pumapatak ang development fee ng mga science courses tulad na lamang ng nursing, optometry at dentistry. Paano ba kinakalkula ang development fee ng bawat estudyante? Ano ang basehan ng pagkakaiba-iba ng presyo sa bawat kurso? Fair na iba-iba ang development fee? I think not. Hindi. Hindi ako aware na iba-iba pa rin development fee. Iba-iba pala talaga. Kala ko pare-pareho kada student. Pero iba-iba pala. So, parang para sa akin unfair kung sa iba naman mataas. Tapos makikita mo na wala na nagbabago or parang same lang din naman siya. Karamihan sa mga estudyante ng respetadong paaralan ng Centro Escolar University ay walang ideya kung para saan nilalaan ang development fee na binabayaran nila kada semestre. Sila ay nagnanais din na mabigyang linaw ang pagkakaiba-iba ng presyo ng development fee at kung saan ba ito binabase. Kaya naman, hiningi namin ang pahayag ng accounting department para maipaliwanag ng maayos ang mga katanungan nila. What is the rough estimate of the total amount of development fee procured from students within a semester? Medyo vague yung inyong question kasi pangkalahatan. Kasi the development fees is composed of different development fees na ginatawag dito mga activities na ginagawa for our students. So, going with that, ibig sabihin, sabi ko nga, parang group of fees. Kasi before, all of these fees are presented in your CUM na magkakahiwalay. Now, since pumasok itong bagong sistema,
Syempre, in reporting with our chair, we wanted to group fees na pare-parehas in nature. So, para siguro magkaroon ka na ideya, ano ba yung mga development fees na nandyan? To better illustrate, mas maganda yung sa record mo mismo. Pinagkumpara namin ang mga Certificate of Matriculation ng mga second-year Communication and Media students at napag-alaman namin na may 2 estudyanteng mas mataas ang binayaran sa development fee. Sila ay mga irregular students, ngunit kaparehas lang din nila ang mga kaklase na 29 units ang kinuha ngayong semestre. Sa aming pag-iimbestiga at paghahanap pa ng dagdag impormasyon, nakakuha kami ng mga Certificate of Matriculation mula sa CEU Makati at Malolos na pag kinumpara sa Manila ay di hamak na mas mura. Hindi bababa sa 2,000 piso ang halaga ng binabayaran nilang development fee. Then po, it's like, paano po siya nakaka-calculate sa per student based on yung sa subjects po? Unang-una, meron kayong tinatawag na fixed miscellaneous fees. Yung unang pinresent ko sa'yo, yung nga student dev, IT dev, sports dev, student dev, that is all part of your fixed miscellaneous. As you enroll, may babayaran kang gano'n. At the same time, si supplemental. Fixed din siya, pero per nature, ang nature niya is per unit ang charging. So, kaya pag umabot ka dyan sa 10, kaya umabot siya ng ganyang kalaki. Kinumpara rin namin ang presyohan ng development fee sa iba't ibang mga universidad sa Metro Manila. Nangalap kami ng mga registration forms ng iba't ibang college students upang makita ang breakdown ng kanilang tuition. Nasa 900 lamang ang binabayaran ng nakapanayam naming estudyante mula sa Technological Institute of the Philippines. Miski sa De La Salle University na halos 100,000 pesos ang total tuition kada semestre, ay umabot lang sa 2,000 pesos ang allocation ng development fee. Di hamak na mas mataas pa rin ang binabayaran ng mga estudyante sa CEU Manila. Why po na choose to just put it under one development fee instead yung hiwa-hiwalayan? Ganun. Kasi ganito. Yung COM nyo is na meron na siyang fixed size. Now, what happens, di ba, ilang items yung tinanggal natin, yung nilamp natin dyan, 5 items, datagdag siya 5 items. Yung COM nyo hahaba, hindi na siya kakasya dun sa isang bond paper. Parang hindi naman mas nitignan. Hindi naman natin siya pwedeng itaas, hindi rin siya na-adjust in a way na gusto rin namin. Kasi sa amin mismo, gusto namin nakikita transparent sa student kung ano yung naka-charge. Pero however, yung aming program is may certain limitations. So hindi rin namin magawa yung gusto namin. Ngunit dama ba ng mga estudyante ang binabayaran nila para sa development fee? Sapat at patas nga lang ba ito para sa ikabubuti ng kanilang pag-aaral dito sa universidad? Natatamasa ba nila ang pag-unlad ng paaralan mula sa development fees na kinokolekta sa kanila kada semestre? Ramdam mo ba yung development fee? So far, sa stay ko, parang wala naman. Yes. Kami din. Second year na kami. Parang hindi. Tapos minsan, kulang yung mga equipment sa lab. Sa develop part, parang wala. Parang same lang siya as years. Parang wala nang nagbabago. Parang ganun lang din. So, I don't know if may nararamdaman ba akong pagbabago or wala. Okay. Well, kung sa music i-apply, I feel like hindi naman ramdam. Kasi, kung kunyari ngayon, ang daming pianos sa amin na out of tune. Tapos, ang tagal pa nga bago na iayos. So, parang ang laki-laki ng development fee, pero parang wala namang. But, yes, so pang-develop din. May nagbago ba? May nag-develop pa sa mga buildings niyo? Yes, recently, dun sa aming Applied Music Studios doon, parang ni-renovate siya. Pero I don't think that's a result of the development fee kasi parang ni-renovate siya kasi may nag-visit dito sa AU and gano'n. Ayon sa article ng Billionaire.com, naideklara ng CEU sa kanilang financial statements na sila ay kumita ng 396 million pesos ngayong taon mula sa mga tuition at school fees. Mas mataas ito ng 210% kumpara sa nakaraang taon. Ang pagtaas ng kanilang kita ay hindi lamang dahil sa dumadaming estudyanteng nag-enroll ngayong taon,
kundi pati sa inimplementang 5% tuition fee increase para sa mga first-year students. Ang sabi rin sa online article, sa simula ngayong academic year 2023 to 2024, ninanais nilang gamitin ang nalikom na capital expenditures upang ayusin ang mga offices, classrooms, laboratories, at palitan ng bago ang mga computer tables at units ng mga offices at laboratories. Plano rin nilang gawin ang mga daanan sa Malolos campus at gumawa ng drainage system doon upang maiwasan ang pagbaha sa lugar. Kailan naman kaya matutupad ang mga planong ito? Sa estado ng ating ekonomiya ngayon, marami pa rin ang umaaray sa mga bayarin upang makapag-aral man lang sa kolehiyo. Pero di natin maitatanggi na isang malaking investment pa rin ito para sa kinabukasan ng mga kabataan. Sa ating pagsisiyasat at pagsasaliksik, sana ay natuldukan namin ang iilan sa mga katanungan ng aming mga kapwa eskolarian. Hanggang sa muli, ito ang sentro.